Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, samahan niyo po yung likod. Umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nalalapit. Siyempre po, nalalapit na po ang pagdinig po sa kaso po na sinasabi nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yung kanilang mga gawa-gawa? Ngayon, mga kabayan, hindi po ba kayo nagtataka? Sa kabila ng pinauwi po si Garma. Ngayon po mga tambay, nung makauwi, ay bigla na po siyang titistigo daw kay dating Pangulong Duterte. At dadalhin po pabiyahe na sa ICC. Nakita niyo po mga kawalang hiyaan itong mga kabayan, kung ano-ano po mga ginagawa nila, sinasabing kaso at witness. Pero never sila nagsampa ng kaso sa Pilipinas. Ganyan po kawawalang umano yung mga tao na yan. At syempre po, ipinagpaliban po ng ICC ang pagdinig din po sa September 23. Dahil po sa kahilingan na rin po ng kampo po ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po siya fit para po sa araw na sinasabi pong pagdinig. Mga kababayan, baka po meron pong karamdaman o pinagdadaanan po na karamdaman si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito po, unahin po muna natin ito pong planado at pinagplanuhan ng DOJ, mga kababayan, ng DOJ umano. Pinagplanuhan po talaga para po maging witness, mga kababayan. Ito pong si Garma ay napakarami po itong kinakaharap na kaso, mga kababayan. Hindi po ba? Biyaheng abroad ulit si retired colonel or police colonel at former PCSO chief Royina Garma, isang araw lang matapos umuwi sa Pilipinas mula Amerika. Kilalang malapit si Garma sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero tetestigo raw siya sa ICC laban kay FPRRD. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Hindi nagtagal sa Pilipinas si retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, umalis muli ito ng bansa para kitain ang International Criminal Court representative sa Malaysia. Tetestigo raw si Garma laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. As we speak, she's with them right now, with the ICC people in Malaysia. I think she has agreed to be a witness according to Senator Sonny Trillanes. I've been working with Senator Trillanes because we have no real official relationship with the ICC except for the fact that we protect the witnesses who are here, who may be the subject of an ICC request. Umuwi si Garma mula Estados Unidos Sabado ng gabi matapos ma-deny ang kanyang asylum application doon. Pero ayon sa Bureau of Immigration, mag-aalas 11 nitong linggo ng gabi, lumipad naman siya papuntang Malaysia. Matatandaang naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ para kay Garma noong November 2024. Pero bago yan ay humarap muna ang dating PCSO exec sa House Quad Committee investigation sa drug war. I think that she is the highest ranking police officer that can be asked to give a narrative about the drug war, the reward system, and the other parts of her testimony which she already gave before. Sa darating na September 23, magaganap ang confirmation of charges ni Duterte para sa hinaharap na crimes against humanity. Nakita nyo mga tambay? Kaya nga tumakas yan eh. Di ba? Kaya nga tumakas po yan, pumuntang Amerika. At pinatakas po yata nila yan kasi natutuklasan na po sa mga hearing na lahat po na sinasabi po niyan ay pawang kasinungalingan lamang umano. Hindi po ba? Grabe po yan. At ang DOJ pala mga tambay ay paniwalang-paniwala po pala kay Trillanes. Si Trillanes po pala ang kinukuhanan po ng pinakamalaking resources pagdating po sa kaso kay dating Pangulong Duterte. Si Trillanes po pala ang kinukuhanan po ng resources ng DOJ Secretary. Siya pala ang pinaniniwalaan. Ito po, pakinggan naman po natin itong hindi po ang pagpapaliban po ng hearing ni dating Pangulong Duterte. I-set up ko lang po mga tambay. Grabe po ang
Grabe po ang DOJ, no? Kasi naiipit na po kasi sila eh. Lalong-lalo po sa ginawa nila na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Ipit na po sila dyan. Lalong-lalo po pag wala na po sila sa kapangyarihan. Kalaboso po sila dyan, mga kabayan. Komento ko po, kalaboso po silang lahat. Lalong-lalo po sa proseso ng batas. Kalaboso po sila. Umano. Hindi tuloy ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa darating na September 23. Ayon sa pahayag na inilabas ng ICC kahapon, September 8, ito'y kasunod ng paghiling ng kampo ni former President Duterte ng indefinite adjournment dahil hindi umano kayang humarap ni FPRRD sa paglilitis. Bunso dito, pinagpaliban muna ang nalalapit na confirmation of charges upang magkaroon ng sapat na oras upang formal na pagdesisyonan ang naturang request ng defense team at iba pang mga kaugnay na issue. Magtatakda ang ICC pre-trial chamber ng susunod na petsa, oras na marisolba ang mga nakabinbing usapin. Yan po mga tambay. Na pag pinagpaliban po ang September 23 po, ang confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte dahil po sa kanya pong pinagdadaanan, mga kabayan, ay sana po maging maayos po. Kung ano man po ang karamdaman o pinagdadaanan ng dating Pangulong Duterte ay maging maayos po sana ang kanyang kalagayan, mga kababayan. Dahil alam naman po natin sa kanyang katandaan at katandaan ay marami pa po siyang sakit na iniinda, mga kababayan. Ganyan po kawalang hiya umano ang administrasyon po ngayon natin, mga tambay. Samantalang yung nanay mismo na hinatulan po, hindi po ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hinatulan din po. Pero hindi na po ipinakulong ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At ang dating Pangulong Duterte ay wala po silang isinampang kaso ang gobyerno. Wala pong isinampang kaso ang gobyerno, pati po ang mga galit na sinasabing makakaliwa, ay wala pong isinampa po yan. Talaga pong pinagplanuhan po nila na ipatapon po yan, mga kabayan. Ngayon po, halatado po, mga kabayan. Kukunin mo state witness, mga tambay. Kukunin mong witness at gamit po ang gobyerno. Kaya state witness po ito dahil gobyerno na po ang kumuha ng witness nila sa katauhan po ni Royina Garma na napakarami po itong kaso. Meron din pong kaso ito sa pagnanakaw umano, graft and corruption umano, mga kabayan. At lahat po ng investigasyon po rito ay sablay. Kaya nga po nung maiipit na siya at maiipit na rin po ang Quadcom, ay pinatakas po yata yan umano. Bigla pong nawala yan eh. Hindi po ba? Noong mga hearing, dahil puro kasinungalingan na po ang sinasabi niyan, hindi po ba? Noong mga hearing, kaya bigla pong nawala yan. Lalong-lalo po nung ipatatawag na po sa Senado yan, at doon naman po mag-hearing sa Senado, bigla pong nawala yan. Kung natatandaan nyo si Garma, nawala na parang bula, at nabalitaan po natin na nahuli na po sa Amerika. Tumakbo na po na Amerika dahil may iniiwasan, lalong-lalo sa investigasyon sa Senado nung panahon po na yon. Ipit na po kasi sila dito sa babae na ito, kay Garma. Pero ngayon, sa tulong po ng sinasabi po ng DOJ Secretary na si Antonio Trillanes, ay pinaniniwalaan po ng gobyerno lahat ng sinasabi ni Trillanes. Ganyan po sila kawawalang hiya umano. Grabe po. Grabing gobyerno ito. Para lang po masabi na ang dating Pangulong Duterte ay mali ang ginawa at tama ang ginawa ng mga kriminal, tama ang ginawa ng mga adictus. Yan po ang gagamitin nila, mga kabayan. Dahil iyan na raw po ang pinakamataas na katulad ng isang opisyal na kernel ang titistigo po sa dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo raw po yung mga may reward system. Unbelievable. Never ginawa ni dating Pangulong Duterte ang reward system na yan, mga kababayan. Ang ibang klase po ang DOJ, Gustong-gusto pa po maging ombudsman yan. Yang DOJ, sanay na sanay pong gumawa umano ng gawa-gawang kaso, gawa-gawang ebidensya umano
Sanay na sanay po yata ang isang DOJ Secretary, mga kababayan, para lang po doon sa sinasabing pababagsakin nila nang hindi na makabalik sa Pilipinas. Ganyan po sila kawawalang hiya umano, mga kababayan. Kaya po itong ginagawa po nilang ito, ipagpatuloy ninyo. At kayo ba'y magtatagumpay? Sa tingin nyo, kayo magtatagumpay? Kung magtagumpay man kayo, hindi naman po pang matagalan yan. Katulad po ninyo, sa tingin po namin, mukhang may karamdaman na rin po kayo. Yung karamdaman nyo po, nakikita na po sa itsura nyo, DOJ Secretary. Sa kabila po ng may edad na rin kayo at may karamdaman na rin ang itsura nyo, ay hindi pa rin kayo gumagawa ng kabutihan para sa bansa. At hindi rin kayo gumagawa ng kabutihan para sa kapwa po yata ninyo. At masyado po kayong bias. Bias umano. Dahil yung anak mo nahuli ng napakaraming illegal na damo galing sa ibang bansa, pero naabsuelto sa panahon mo. Absuelto. Illegal na damo. High grade. Napakabilis na aresto. Napakabilis din po nakalaya. At yung mga umaresto na PIDEA agent ay nasibak po yata. Nasibak pa yata, mga tambay. O na-relieve. O nailipat. O baka ipinatapon sa Mindanao umano. Ganyan po katindi ang hustisya po nila, mga kababayan. Kaya dito po sa ginagawa po ng DOJ, halatadong-halatado, mga kababayan. Bistadong-bistado ang galawan nila. Style bulok. Bulok na bulok. Kaya po, talaga pong iisipin po ng mga Pilipino na talagang malaking pera ang natanggap ng ICC, mga kababayan. Di po ba? Una-una, tatanggapin mo yung isang tao kung talagang ikaw meron kang sinusunod na rules, yung Rome of Statutes nila, mga kababayan, na hindi sila kukuha basta-basta ng isang akusado hanggat hindi ito nalilitis sa sariling bansa katulad ni dating Pangulong Duterte. At kinuha nila yan nang wala pang pagpapaalam sa ating judicial, mga kababayan. Ganyan po katindihan. Ibang klase po yung gobyerno nilang yan. Kaya dito po, mga kababayan, yung ginagawa nilang ito ay babalik naman po sa kanila yan. Babalik po yan, parang boomerang po yan. Mas matindi po magiging balik sa kanila yan, sa ginagawa po nilang ganyan. Isang dating Pangulong Duterte na inayos mo ang bansa, ang bansa natin ay nalulukob ng mga makakaliwa, nahandyan pa ang mga terorista, nahandyan pa ang mga kriminal, nahandyan pa ang mga addictus, nahandyan pa ang mga pulburon lord, nahandyan pa ang mga narco-politics, nahandyan pa ang mga oligarkong naghahari sa ating bansa, at nahandyan pa isang damukal na demonyong magnanakaw na politiko sa ating bansa. Nagsama-sama po halos nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At karamihan po yung nanahimik. Pero pagpasok po ng binagawang Pilipinas, ayan po, nakita na po natin lahat sila ngayon dahil hantad na po ang mga pagmumukha nila kung anong klase po silang politiko at pagkatao meron sila. Katulad po umano nitong na laging laman ng mainstream media, mga kabayan. Proud na proud pa po sila, mga kabayan. Ang napakahirap po, mga tambay, tanggapin sa isang Pilipino. Binibigyan mo ng katarungan, sinasabi mo, ang napakaraming salot sa ating lipunan, na napakaraming chinugi ng mga taong ito. Kaya nga po sila natsugi dahil sa dami nila chinugi. Kaya karamihan dyan naglaban ng laban dahil mga buang na. Pero never kang makakita at makarinig na binibigyan ng pansin ng binagoong Pilipinas ang mga normal na tao. Wala po silang binibigay malang statement doon sa napakaraming na biktima ng masasamang tao na ito. Lalong-lalo po ang human rights. Wala tayong naririnig dyan para sa mga normal na tao. Ang pinaka-lagi nating naririnig sa kanila ay yung pinoproteksyonan po nila ang masasamang tao umano. Ganyan po kawawalang hiya itong mga tao na ito. Puro po sila protector ng masasamang tao. Lahat ng pinoprotektahan nila ay puro po may malaking problema at nagbibigay ng problema sa ating bansa. Protektado po nila umano, mga kabayan. Yan po ang ating komento, mga tambay.
dito po sa napakagaling na DOJ Secretary, mga kabayan, at napakagaling ng kanyang state witness, mga tambay. Napakagaling. Ubod ng galing ang kanyang nakuwang testigo para kay dating Pangulong Duterte. Gamit na gamit talaga ang pera ng bayan. Kaya, hindi kaya, pera ng bayan ang ginugugol nila para dito sa sinasabing pagpapabagsak sa mga Duterte. Kaya susunod naman yan, alam naman natin yan eh. Yung politika, nahandyan. Korupsyon, nahandyan. Di ba? At ang isa pang pinakamatinding susunod naman dyan, ang Vice President. Hindi naman po nila tatantanan yan. Hindi po nila tatantanan yan kasi pag nakabalik po kasi ang mga Duterte, lalo ang Vice President, delikado po silang lahat. Dahil markado po sila ngayon eh. Nakita naman po natin kung anong klase po silang mga politiko at lingkod bayan ngayon. Hindi po ba? Halos lahat po ng ahensya ng gobyerno ngayon. Napakarami issue at umaalingasaw. Di ba? Lumalabas ang kanilang baho, lalong-lalo po sa korupsyon. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya, ang gagawin mo lang talaga dito, mga kabayan, iintayin mo na lang talaga eh. Dahil wala ka naman naasahan eh. Iintayin mo na lang yung tamang panahon. Kasi wala ka naman naasahan sa kanila eh. At wala ka rin naman naasahan sa mga men in uniform. Wala kang naasahan sa men in uniform natin ngayon eh. Wala. Kasi sila, kahit ganito ang nangyayari sa ating bansa, na talagang laganap na laganap ang korupsyon at pamumulitika nila, lalo-lalo sa pamilya Duterte, tulog na tulog po dyan ang men in uniform. Wala po silang say dyan. Tanggap na tanggap po nila na ginagago at niwawalang hiya ng mga korap na politiko, lalong-lalo ang kaperahan, okay lang po sa kanila. Tanggap na tanggap po nila. Ganyan po. Ganyan po ang realidad po ng ating bansa, mga kababayan. Lahat po yata ay silaw na silaw sa kayamanan at sa pera. Lahat po yata na nasa gobyerno ngayon, umano. Mabibilang mo na lang yata ang hindi. Konting-konti na lang yata, mga kababayan. Ibang klase po. Yan po, mga tambay, ang kinumentuhan po natin na ipinagmamalaki po ng DOJ ang kanilang testigo. Kaya pala, delay ng delay din at napakatagal na umpisahan po ang confirmation ni dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, napakatagal. Yung pala, nag-iipon pa sila. Nag-iipon pa ng mga testigo, mga kababayan. Ibang klase kayo. You know, yung mga ganyang klase, yung sinasabi nga po natin, malapit ka na rin. Nasa itsura mo, nakatulad din ni dating Pangulong Duterte na may sakit. Hindi po ba? Wala ka bang iiwanan man lang kabutihan sa bansa mo? Wala ka man lang bang kabutihan iiwanan sa pamilya mo, sa sarili mo? Yan ba ang dadalin mo sa hukay? Yang ganyang klaseng panunungkulan sa bayan? Good luck na lang. Yun na lang po masasabi natin. Good luck na lang po sa inyo. Hindi po ba? Muli po mga tambay, thank you po. Sa mga na gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod, thank you po. Mabuhay po kayo, mga kabayan. At syempre po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, shoutout po sa inyong lahat. Thank you po kay Ma'am Nancy, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Anijo, ako si Philam, Chodorico Jobilin Watanabe ng Japan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichiyoko, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa, mga kababayan. At syempre po, yung panalangin at dalangin po natin, mga kababayan, napaka-importante po na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, maingatan, lalo-lalo po syempre ang ating dating Pangulong Duterte, sa kanya pong mga karamdaman ay maingatan po siya at pagalingin nawa
At syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. At hindi po sana magtagumpay ang mga masasama po na pilit po siyang pinababagsak. Huwag po sanang ipag-adya na sila po'y magtagumpay. Isama po natin sa ating mga dasal, mga kabayan. Thank you po. At syempre po, tayo rin po ay manalangin mga tambay na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan ng maingatan po. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.